po ulit sa aking channel. Salamat po pala sa na-subscribe related sa mga topic tungkol sa Phyto Ignition Coil at pati na rin sa topic tungkol sa Racing CDI at pati na rin doon sa video ko na nadi-discuss tungkol sa paggamit ng proper engine oil. Marami po kasi mga katanungan doon sa video na hindi ko pa nasagot. Susubukan ko naman sagutin ng iba o magdagdag ng mga extra information tungkol sa mga topics na yun. By the way, baka matanong nyo kung saan tayo pupunta, kasi dito ako nakatira sa Bataan. Pupunta ako ngayon doon sa Bango. Hindi ko alam kung bakit ang Bango ang tawag doon. Dadaan tayo dito sa highway, sabayan nyo po sa aking trip. At same time, mag-drive ako. Discuss na rin yung mga video na ginawa natin sa past na mga buwan. Yung una, gumawa ako ng video tungkol sa Phyto Ignition Coil. Siguro curious kayo kung ano bang feedback ko doon. Gagawa ko na separate video na actual testing stock versus Phyto Ignition Coil at yung Racing Ignition Coil na Phyto Terawatt at Phyto 7400. Aakyat tayo ng bundok. Gagamitin natin yung una, yung stock. Tapos yung ikalawa, gagamitin natin yung Terawatt at katlo, gagamitin natin yung Phyto 7400. Susubukan natin aakyatin yung mga bundok. Yung bundok naman na maganda yung kalsada. Tapos susubukan natin maglagay o magdagdag ng dalawang backride, isang backride kung meron bang added performance sa o lakas doon sa motorsiklo. Ikalawa naman, yung tungkol sa Racing CDI, syempre kung anong testing na gawin natin doon sa Phyto Ignition Coil, ganun pa rin ang testing natin gagawin sa Racing CDI. Hindi tayo gumamit ng Racing CDI para mag-racing. Ang purpose natin kung meron ba talagang difference ang stock versus sa isang Racing CDI sa stock na engine. Pero follow up ko lang, hindi mo makukuha ang full potential ng Racing CDI kung hindi na rin naman nag-racing yung engine parts o yung overall setup o design ng iyong motorsiklo, kasi dinisenyo yan for maximum high RPM, rapid acceleration. Kung hindi yun kaya i-sustain ng iyong makina, halimbawa mag-overtake tayo ng mga tricycle sa harap, masyado gusto mo ng mabilis na acceleration, hindi mo naman magagawa kung hindi rin kaya ng ibang parts na rapid acceleration at maximum na vibration ng engine. Kaya hindi pa rin natin makakuha ang maximum potential ng Racing CDI. Pero ang gusto lang natin malaman kung meron ba talaga difference. Sa personal na reason, gamit ako ng Racing CDI kasi hindi maganda o low quality yung stock CDI ng motorsiklo ko. Hindi mo sinasabi na pangit. Mas gusto ko lang mas dagdag performance or mas dagdag na build quality ng CDI, just in case na gusto ko lang dahil ng layo, gusto ko lang siguro na meron ako yung CDI na high performance, yung mataas naman ng quality compare sa stock. So hindi sa patakbo, parang hindi ko concern yung takbo ng motor. Mas gusto ko kung ano ba ka-reliable at mas quality o mas mataas na quality na Racing CDI yung gagamitin. Sa isang video naman, gumawa tayo tungkol sa ignition oil, Racing CDI, yung tungkol sa paggamit ng engine oil. Siguro maraming nagkaganyan paano ba pumili ng engine oil para sa ating motorsiklo. Depende kasi yan. Depende yan sa design ng engine. Bumubuti na lang halos ng design ng engine dito sa Pilipinas, mga kaparehas lang galing doon sa Japan. In general na natin, halimbawa itong mga makina ng Busi, Skygo, Honda, kahit na sa Kawasaki, Yamaha, yung mga makina na commonly ginagamit dito sa pang-araw-araw na service. Meron kasi yung mga owner's manual at meron din yung engine design kung anong taon sa dinisenyo o yung design na ginamit, anong taon ba yung release o ano yung mga requirement. Siyempre nakalagay dyan sa engine sa inyong motorcycle manual ang specification kung anong engine oil yung bibilhin. Yun yung maximum limit o yung limit ng engine oil at meron din yung recommended. Gagawa pa ako ng follow-up video tungkol sa mga katanungan nyo doon. Siyempre, sorry kung minsan na ihirapan talaga tayo kasi maraming trabaho, busy. Sabay muna kayo sa aking trip at biyahe. Pupunta ako kasi doon sa Bango
bali. Ngayon, ang tawag na sa kanya is Davao de Oro. So, naprobahan na tawagin na ito Davao de Oro kasi ito sa Cebu, may Compostela. Meron na nagko-comment dito sa aking channel. Compostela ka ba eh? Oo, hindi. Compostela, Davao de Oro. Ngayon, noon, Compostela Valley. Kaya meron sa Cebu, meron din Compostela. Binago, tinawag na ngayon na Davao de Oro. Kasi nakakalito, ang Compostela, may Compostela Valley, pero ang Compostela Valley, meron din Compostela. Kaya parang ang address na Compostela Valley, Compostela naman sa Cebu. Ang nakakalito. Dito sa amin, New Bataan, ang susunod na ang Compostela. Susunod doon ang turista sa ibang kalsada o paunahan kami ng kayo at meron din sa Nabunturan. Ito yung sentro ng Bantakan, meron yung sa kanan ng paaralan. Diyan sa unahan, dyan yung dati ng quarantine. Before ka dadaan dyan sa highway, parada yung nati-check para sa COVID-19 na paliguan yung mga dumadaan para ako na yung tawag dyan para i-disinfect yung mga tao para sa COVID na effective. By the way, salamat na pala sa subscription ninyo. Maraming mga katanungan tungkol sa engine oil, racing CDI, gamit ng ignition coil. Totoo po, mayroong maraming misinformation. Sabihin na lang natin na yung maunang video ko is more on theory. Pero syempre, gagawa tayo ng actual. Ang iba nagtatanong, may benefits ba ang paggamit ng aftermarket or yung mas mataas na performance na ignition coil? Depende kasi yan sa motorsiklo. Halimbawa ngayon, dito ako sa highway nag-drive. Ang performance niya sa akin, depende yan sa motorsiklo kasi kailangan niya mag-sending doon sa engine. Kung hindi maganda ang mixing ng carburetor, sabihin natin pangit na build quality ng carburetor, hindi maganda yung motorsiklo naman. Sabihin natin mas mababa ng quality. Posible kasi na hindi balance yung supply ng hangin at gasolina. Mahihirap ang sindihan niya ng spark plug kung lalo na kung mabasa, sobra ang hangin o sobra ang gasolina. Kapag sobra ang gasolina, mahirap sindihan. Kapag naman na-short sa hangin, nagiging lead mixture. Masyadong matuyo, masyadong overheat ang engine. Kung meron ka high performance ignition coil, meron kang mataas na voltage, ibig sabihin kaya niya sindihan ng spark plug kasi meron siyang extra voltage available. Kahit nabasa yung carburetor niyo, mataas pa rin ang chance na aandar pa rin yung makina o makukuha o pa rin yung performance na gusto mo sa iyong makina. Pero hindi lang recommended. Mas mabuti talaga bumili kayo na mas high performance, mas magandang build quality na carburetor kaysa bumili kayo ng race ignition coil kung priority ng naman performance. So mas maganda pa rin, wala pa rin tatalo sa isang magandang ignition coil kahit hindi racing, as long as maganda ang build quality na engine ignition coil, tapos palisan nyo ng carburetor na maganda ang build quality. Dito na tayo sa crossing, dito tayo sa crossing sa San Miguel. Sorry, ito San Miguel na pala ang tawag ito sa aming lugar. So sa unahan, malapit tayong dumating sa Osmeña. So mas maganda sa combination sa motorsiklo, bumili kayo ng mas magandang magandang klase na carburetor. Tapos ipatune nyo ito sa pinaka-the best na mekaniko na alam nyo na marunong talaga sa pag-set up ng carburetor. Dapat makuha ang optimal. Wala naman talaga perfect sa mixing ng carburetor kasi aplikado ng klima, temperatura ng panahon, marami pang factor na ka-apekto sa mixing ng carburetor. Kaya walang perfect, meron optimal. Pwede mo siyang itune sa pinaka-the best na o pinaka-optimal o pinaka-nearest sa pinaka-the best na settings possible sa iyong lugar. Depende rin yan sa lugar. Kung ano ang pinaka-the best na mixing ng hangin at gasolina, depende sa iyong lugar, klima o level ng iyong lugar. Ipa-tune mo yan sa pinaka-magaling ng mekaniko. Meron yung dalawang paraan. Iba ginagamit sa pagkaramdaman, feeling gauge, iba yung
throttle gauge, yung talagang gumagamit ng tuning instrument. Ang iba naman, pinipihit nila yung hangin o yung gasolina ng carburetor, binibilang yung paikot na tornilyo. Pwede rin yun, depende na rin sa galaw, depende rin sa experience na. Kung mag-feeling gauge siya, gagawin niya yung running test. Kung gagawa naman siya ng isa, kung gagamit siya ng tuning instrument, mas maganda kung meron siya. Importante lang na makuha niya optimal na mixing ng hangin at gasolina. Nasa mga 40:1 ratio, 14 parts na hangin at 1 parts na gasolina. Tapos checking mo, patakbuhin lang. Halimbawa ito sa akin, kapag darating na ako sa ating pagkaroonan, subukan kong buksan yung carburetor ay yung spark plug pala. Tingnan ko yung kulay brown o meron pagka brownish white or brown. Kung magandang mixing ng hangin at gasolina. Sa racing CDI naman, ang iba gumagamit ng racing CDI upang lumakas ang kanyang motorsiklo. Totally, ang spark plug siya ang tagapagsindi doon. Ang susupply ng kuryente, syempre galing yun sa ignition coil, pero ang kuryente na galing sa ignition coil galing din naman yun sa CDI, at ang CDI kumukuha ng kuryente galing sa stator or either sa battery ng motorsiklo. Kaya kung ang input power na nagagaling sa CDI mahina naman, mahinang kuryente ang papasok sa ignition coil ninyo. By the way, ito na pala yung osmium na pala dinadaanan natin ngayon. Punta tayo sa kanan, ito na yung daan papunta sa Bango. Lugar yan doon sa bundok, nakita ng kulay blue doon sa unahan, doon yung Bango. Pupunta tayo doon. So sabihin natin na yung carburetor ninyo maganda. Kung mahina ang voltage, mahina yung kuryente, sabihin natin kulang siya sa sparking power para masindihan yung hangin at gasolina sa loob ng combustion chamber. Magkakaroon na kung siyempre hindi niya nasusunod yung hangin at gasolina, maganda ang performance ng inyong motorsiklo. Pasensya na kasi magandang editing natin ngayon, diretso lang tayo kung mag-drive kasi tayo maka-disgrasya. So doon sa carburetor, siguro hindi na maganda ang mixing ng hangin at gasolina. Malakas ang input voltage, sabihin natin malakas yung stator ng motorsiklo at stable. Meron kasing malakas, pero hindi stable. Malakas yung output power niya, problema hindi makasustain, hindi siya stable, kaya baka malakas lang siya sa simula, sa top speed mo pala o yung sa dulo na wala na, hihina na yung motorsiklo ninyo. Kaya importante na meron itong mataas na output power at stable, kaya niya i-sustain yung power voltage na kaya niya i-supply na galing doon sa stator. Siyempre kung yung CDI nakadepende rin battery drive, siguruhin nyo rin maganda ang quality ng inyong mga battery, nasa magandang condition at voltage pa ang inyong mga battery. Kung malakas ang input voltage o malakas ang kuryente na kukuha ng CDI, kina-convert dyan ng CDI upang palakasin at i-timing kung kailan niya yan ibabato papunta sa spark plug. So kukuha siya ng, sabihin natin, mga 12 volts doon sa battery, i-store niya o i-save niya yun doon sa capacitor sa loob ng CDI. Tapos mag-iintay siya ng signal doon sa yung timing mark kung parang nag-pull sa flywheel. Depende yan sa ignition timing ng yung mga motorsiklo. Antay siya ng magandang timing. Tapos pag nakuha na niya pinaka-the best na timing, doon pa lang niya ita-transfer yung kurente sa capacitor ng PCDI papunta doon sa ignition coil. Tapos sa ignition coil parang i-amplify niya, ita-transform niya or parang i-multiply niya yung kuryente na galing sa ignition, na galing sa CDI, tapos ibabato niya papunta doon sa spark plug. Kaya ang kuryente na 12 volts pupunta yan sa capacitor, gagawin yung CDI, i-multiply pa yan, magiging siguro sabihin natin 260
600 volts. Meron kasi built-in ignition coil, parang ignition coil sa CDI. Tapos ang ignition coil naman, input voltage na nakuha niya, i-multiply naman niya yun kasi meron mga twisting of coils, maraming rounds. Ang nangyayari, kaya umabot ng 40,000 volts na electrical output papunta dun sa dulo ng spark plug. Yung kurente na dadaloy dun sa center electrode papunta dun sa ground electrode o yung spark plug tip. Yun yung magkakos ng ignition, yung ipagsindi ng hangin gasolina na pumasok doon sa combustion chamber ng galis carburetor. Kaya siguruhin nyo na malakas ang input voltage overall kuryente ng motorsiklo. Kasi mahina yung supply ng kuryente ng motor nyo, tapos gumamit kayo ng ignition coil ng malakas. Pwede na yung makatulong, pero hindi mo rin makukuha yung pinaka-best na performance. Hindi naman yung masyadong big deal. Big deal yan sa mga motorsiklo na kagaya sa akin ito sa China mga brands. Minsan kasi pumapalya, hindi ko nagkaganda yung electrical system na nilagay doon sa ating motorsiklo. Hindi ka naman ka-reliable compared dyan sa mga matataas na mga quality ng mga brands na mamahalin talaga ng mga motorsiklo. Hindi yan ganun ka-big deal para sa iba na gumagamit ng mamahalin ng mga motorsiklo. Pero sa iba na kagaya ko gumagamit ng mga low quality, average lang na quality ng mga motorsiklo, especially yung wiring niya, meron ang benepisyo paggamit ng mataas na uri na ignition coil. Pero syempre kailangan mo rin palitan yung ibang parts para magawa ng ibang parts sa pinaka-the best niya. Kailangan din niya ng the best na mga kasama upang makuha nila ang kanilang mga potential na mga performance. So syempre subukan natin yan. Punta tayo rin sa ibang kalsada. Ito okay lang naman dito sa Bangon, malapit na tayo naman yun sa puntahan natin. Meron yung tanong tungkol dun sa ignition coil, kung ano bang kaibahan ng Phyto terawatt, ano bang kaibahan ng Phyto terawatt at Phyto 7400. Yung Phyto terawatt, yun yung aftermarket ignition coil. Ibig sabihin, yun yung ginagamit pampalit yung stock ng ignition coil. Halimbawa, meron kang motorsiklo, gusto mo nasira ang ignition coil, yung Phyto terawatt, yun yung bibilihin mo, yung ipapalit mo yun sa stock ng yung motorsiklo, kagaya na sa akin. Ang Phyto 7400 naman, para yan sa mga racing type or extreme use case. Halimbawa, nag-racing ka, yun yung gagamitin mo pang drag type ng bike ng motorsiklo mo. Ang Phyto 7400 kayo para talaga yan sa racing ng mga application. Para sa touring lang, gaya nitong ginagawa ko, maneho, punta doon kung saan. Hindi naman ako mabilis magpatakbo. Gusto ko lang malakas na performance, improve. Hindi naman ganun ka medyo talaga yung impact. Magandang mag-upgrade sa akin sa Phyto terawatt kasi hindi kayo ng kagandahan ng built-in yung stock ng aking motorsiklo na ignition coil. Kaya mas maganda talaga palitan. Meron yung dagdag na performance. Palitan mo na rin yung stock ng mga China ng mga motor. Yung spark plug cap nila masyadong low quality. Habang tumatagal, mabilis yung tumaas ang resistance. Kaya naiipit o nare-reduce yung kuryente na nagagaling sa ignition coil. Kaya humihina yung motorsiklo habang tumatagal. Dahil kaya pala yan sa spark plug cap. Sa CDI naman, by the way, ride safe din po pala kayo. Baka interesado kayo sa iba ko pang mga video. I hope na-appreciate ko rin iba kahit minsan na hihirapan tayo mag-edit. Dahil kasi hihirapan tayo mag-drive. Tungkol naman sa engine oil, nagtatanong ang iba kung ano bang maganda ng engine oil. Pasensya na kung hindi ko masagot ng diretso doon sa video kasi first time ko pa kasing gumawa ng video ng gano'n. Hindi ko na in-edit, hindi ko tinatat, diretso ko na-record lahat tapos gano'n, parang paulit-ulit lang.
gagawa ko ng summarize information para sa video na diretso na maintindihan ang mga information na related sa motorcycle manual sa pagpili ng engine oil. Marag gusto nyo mag-tour dito pupunta sa Bango. So kanina nanggaling ako sa New Bataan, dumaan tayo sa Bantagan, dumaan tayo sa San Miguel, ngayon kanina sa Osmeña, ngayon dito na tayo sa malapit na tayo lumating sa Bango. Dito sa unahan ng mga boss, mga sir, dyan sa bundok, dyan sa unahan meron yung parang inland resort. Kung gusto nyo mag-tour maligo, pwede kayong mamasyal. Kung hindi ako nag-advise na gawin nyo yan during pandemic, kung pwede lang huwag kayong lumabas unless importante pa na gawin nyo dito sa may kanan. Resort. Saan ba yun? Yan. Hindi na nakita dito sa video. By the way, yung motor ko pala, Rossi DL150. Anong feedback ko doon sa Rossi DL150? Hindi maganda yung wiring niya. Yung stock carburetor hindi rin maganda, yung stock CDI nya okay lang, yung stock ignition coil okay na rin, yung spark plug car na walang kwenta, talagang kailangan natin lang palitan. Good for only 1 month na siguro yung gagamitin. Tungkol naman sa pagpili ng engine oil sa mga Rossi, ang Rossi engines, sabihin natin yung mga CG type na mga China na motorsiklo, good for 1,000 km to 1,500 km na oil drain interval. Kailangan mo na magpalit ng engine oil kahit gumamit ka pa ng mamahalin. Kasi problema kasi sa China, maraming metal debris, hindi ganun kaganda ang precision of machinery, ang pagpakintab ng makina sa loob ng moving parts, kaya nagkaroon ng maraming metal debris. So ang problema sa metal debris, kung matagal ka nag-change oil, dodoble kasi yan, exponential yung pagdami, o mas mataas pa sa exponential, depende yung pagdami ng mga metal debris. The more na mas maraming metal debris, the more na magiging mas magaspang yung engine oil nito ninyo. Kaya minsan sa China ng mga motorsiklo, yung iba bumibili ng mamahaling engine oil upang umaba ang buhay ng kanilang motor, ng makina ng motor. Totoo yun, pero hindi po siya cost effective kasi bumili ka ng 400, 500 pesos, 300 pesos na engine oil, tapos papalitan mo lang siya hanggang 1,500 km, kanalugi mo lang. Kaya ang ginagawa ng iba, bibili sila ng mahal na engine oil, nag-change sila, maabot ng 6,000 km, 8,000 km, dyan pa sila napapalit o nag-drain ng kanilang engine oil. Ang problema niyan, wala yan sa engine oil. Kahit maganda pa ang engine oil ng aking motorsiklo, sabihin natin kulong yellow, transparent, malinis pa, pero totoo maraming yung metal debris. Yan ang dahilan kung bakit ka nag-oil, mag-change ng motorcycle oil. Hindi lang palagi na dahilan kasi marumi at bitin. The best na reason po, dahilan talaga yung mga metal debris, ayaw mong dumami o mas kumalat yun sa loob ng iyong engine. So kailangan mo mag-change ng engine oil, mas maaga, mas maganda. Depende yan sa design ng engine. Meron kasi mga motorsiklo na may oil strainer, magandang quality na oil strainer, na oil filter, kaya mag-abot yan ng 6,000 km, 4,000 km, dyan ka pa mag-change. So pag-change oil, hindi yan nakadepende always kung ano oil na ginamit mo. Nakadepende yan sa disenyo talaga ng makina. Kung ang design ng engine, for 1,000 km, magpalit ka na. Hindi ibig sabihin na bumili ka ng mahaling engine oil, matagal ka na dapat mag-change oil kasi mahal yung oil mo, matagal masira. Hindi nga nasisira yung oil mo, pero magiging magaspang yung oil kahit malinis pa yan. Yun ang sisira yung makina. I hope na intindihan nyo. Pero para kasi
kasi yan sa next na mga video. Ito nga pala yung bundok, ganda ng bundok dito sa bawah. Marami kasi mining dito. Hindi ko lang ngayon kung meron ba. Dito na part ng landslide, kaya dadaan tayo ngayon sa putik na kalsada dito sa Taytulay. Putik akit na naman tayo ngayon. Sana po kung meron pa kayong dagdag na mga suggestion, comments, leave nyo lang po dito sa video. Pag interesado kayo, gagawa rin tayo ng mga Cebuano o Bisaya ng mga tips para hindi tayo sobrang mahirapan sa pagtatagalog kasi short tayo sa time preparation, kaya ulol, hindi gano'ng organized kasi hindi scripted, parang actual lang yung video natin. Siguro next time gumawa tayo ng Cebuano o Bisaya ng mga tutorial para diretso na. Para hindi na magkalisod-lisod. Malapit na tayo sa ating parolong. Kahit na-enjoy kayo sa pagbiyahe, pasensya na rin kung may pagka-problema itong pagsasalita natin sa diretso na ito. Walang rehearsal. Susunod, maging proper tayo. Tulog-ulog lang yung music. Ano ba yan? Kaya na pa yung music niya. Hindi pa rin tapos. Tulog lang. Ito na po yung bango. So marami itong mga bahay sa gilid ng kalsada. Nandito na tayo sa bundok ng bango. Number bang ito sa Compostela. Sabi natin W. Kung gusto nyo pumunta sa unahan, mga 1 hour and a half, may dagat dyan. Dagat ng Katiil, Maganga. Nakaharap yan sa Pacific Ocean. So pwede kayo dito. Salamat po sa panonood ng video. Deliver ko muna yung dala kong package na smartphone. Salamat po at kita tayo sa next na mga video. Please subscribe.